The holy month of Ramadan has officially started, and we have our mobile journalist Jazz Paredes reporting live from the Golden Mosque in Quiapo. Jazz, kamusta ang mga nangyayari dyan? Lord Denise, assalamualaikum. Opisyal na ngang nagsimula ang Ramadan ngayong araw at ito ay matapos hindi mamataan yung crescent moon sa isinagawang moon sighting activity noong Martes. At isa nga dyan sa mga nakiisa ay ang mga kapatid nating Muslim dito sa Golden Mosque sa Quiapo. Ang Ramadan ay buwan ng pag-aayuno ng mga kapatid nating Muslim. Ito ay tinuturing na pinakabanal na panahon upang magnilay, magdasal, mag-ayuno mula pagsikat hanggang paglubog ng araw bilang paggunita sa unang pagpapahayag ng Quran kay Propeta Muhammad. Kasabay ng selebrasyon ay kinakailangan ding magdasal ng 5 beses kada araw ng mga kapatid nating Muslim. Ngunit bago magdasal, dadaan muna sila dito sa ablution area. Nandito siya sa aking gawing kanan. Dito yung lugar kung saan bago sila pumasok dito sa mosque ay kailangan mo nilang dumaan sa purification kung saan dito ay maghuhugas sila ng kanilang kamay, pa at ulo bago tumungtong dito sa mosque at syempre kailangan din muna nilang magtanggal ng kanilang saplot. Dito naman sa aking kaliwa yung mosque, yung prayer area. Kailangan nilang magtanggal ng kanilang mga saplot sa paa gaya ng tsinelas o sapatos bago pumasok. At meron tayong 5 itinakdang oras ng pagdarasal, no, Lord and Denise. Kaninang 5:15 a.m. yung kanilang, yung tinatawag na Fajr. 5:15 a.m. nag-start yan. At kanina naman bandang 12:07 p.m. ay nagsimula din yung kanilang luhur na tinatawag yung ikalawang pagdarasal. At mamayang 3:30 p.m. naman inaasahan yung kanilang ikatlong pagdarasal, yung afternoon prayer na tinatawag na azhar. At bandang 6:15 p.m. naman yung Maghrib o kanilang evening prayer. At ayon din sa mga nakausap nating Muslim dito, no, itong Maghrib daw ay yung hudyat na maaari na silang mag-break sa araw na ito sa kanilang fasting dahil sa mga oras na ito ay lumubog na yung araw. So pwede na silang kumain o uminom. At pagdating naman nung 7:30 p.m. tuloy pa rin yung pagdarasal, ito na yung kanilang tinatawag na Iza. At kung saan dito ay ito na yung ikahuli o ikalimang prayer dun sa 5 beses ng pagdarasal kada araw ng mga kapatid nating Muslim. At ayon nga daw sa kanilang paniniwala, mas mabuti yung sama-sama silang nagdarasal o yung tinatawag nilang Jama'a prayer. Dahil kapag daw marami yung magkakasamang nagdarasal, lalo dito sa mosque, mas marami yung bubuhos na biyaya sa kanila kaysa sa kapag mag-isa lamang nagdarasal. At pagkatapos naman ng 5 prayer, meron pang kasunod dyan, ang tawag ay Tarawi. Pero ito daw ay labas na roon sa 5 obligatory na pagdarasal dahil ito ay, kumbaga, optional na lamang. Mas may dagdag daw na blessings ito kapag nakisama or nagdasal doon sa tinatawag na lang Tarawi. At yun nga, ang kahalagahan daw talaga ng lahat ng ito ay para maging puro o dalisa yung puso ng mga kapatid nating Muslim at sino mang daw mag-aayuno maghapon ay papatawarin ni Allah sa kanyang mga nagawang kasalanan. At sa ngayon naman, bukod sa pinakita ko sa inyong ablution area, makikita nyo rin sa aking likuran, meron kasi tayong 2 prayer area, magkahiwalay yung babae at lalaki. Kung makikita nyo sa aking likuran, itong part na ito na may parang gate, dyan daw nagdarasal yung mga babae, habang ito namang open na area na ito sa kabilang side, dito naman nagdarasal yung mga lalaki. At sa ngayon, namamahinga pa yung mga kapatid nating mga Muslim, ano, kung makikita nyo sa aking paligid, tahimik pa at wala pang masyadong tao. Dahil nga mamayang 3:30 p.m. pa yung susunod na pagdarasal. At yun nga yung tinatawag nilang azhar. Pero mamayang 3:00, aasahan natin yan na magsisimula na rin silang dumating para magtipon-tipon bilang paghahanda roon sa kanilang afternoon prayer, Denise, Lord. Oo. Sa mga ganitong pagkakataon, dito mo ma-appreciate talaga, no, yung mga pagkain as blessings from God talaga, kasi parang yung buong araw na deprivation supposedly at may ilang oras pa bago mag-sundown, pero normally sa labas yan, Jazz, di ba, may mga nag-iihaw dyan ng mga malalaki mga fish at ilang mga kanto lang dyan ay mga magkakatabing kainan. Ito yung mga naghahanda na rin para sa mga kakain mamaya. Tama ka dyan, Lord. No? Ang tinatawag daw dyan na yung pagkain na kakainin after Maghrib, ang tawag daw natin dyan iftar. Iftar, Yun ang yes. sabi nila. Okay, Jazz, I'm just curious, because we do know that in some Muslim communities, they also adjust their school hours, their office hours.
when it's Ramadan. Ikaw ba may mga nakausap ka na rin dyan na that has done that also? Sa ngayon, Denise, so, medyo konti pa lang yung nakausap natin dahil nga ongoing yung prayers kanina and kapag pagtapos naman ng prayers, agad din silang umaalis sa kanilang prayer hall. Pero ayon sa mga nakausap natin kanina, ay meron daw mga ilan na hindi pumasok sa eskwelahan dahil nga kailangan maglaan ng araw or ito talaga inilalaan nila yung panahon na ito para mag-ayuno at maglaan ng oras para dun sa kanilang pagdarasal. Pero sa ngayon, regarding doon sa scheduling, ay wala pa tayong nakakausap na nag-adjust ng scheduling. Pero may mga nakausap tayo na talagang lumiban sa pagpasok at dun sa kanilang klase para dito sa Ramadan, Denise. Alright. Kung wala ka ng tanong, Denise, pasalamatan natin at batiin natin ng Ramadan Mubarak ang ating mobile journalist, Jazz Paredes. Thank you, Jazz.